day, my dearest students. So welcome to your personal development. So for today, we will tackle the lesson for coping with stress in middle and late adolescence. So before we start, we have objectives that we need to accomplish. So the first objective is recognize the source of one's stress. 2. Illustrate the effects of stress on one's system and identify personal ways of coping with for helpful. So here's our objectives that we need to accomplish for today lessons. Coping with stress in middle and late adolescence. So late and middle childhood and early adolescence are filled with transition that can cause psychological stress. Degrees of stress experience are a function of both emotional response and coping abilities. Age, gender development, temperament, and parental models affect both susceptibility to stress and effectiveness of coping mechanism. So pag sinabi natin coping, from the word coping, ito ay paghaharap sa stress sa gitna ng middle and late adolescence. So ito ay isang mahalagang bahagi nating mga tao sa paglaki ng nating mga kabataan, sa paglaki nating mga kabataan. So sa panahong ito, tayong mga kabataan ay dumaranas ng maraming pagbabago sa ating katawan, emosyon, edad, gender, at of course sa pananaw natin sa buhay. So ang mga stress ay maaaring magmula sa paaralan, relasyon sa pamilya, kaibigan, pagbuo ng sariling identidad, at ang mga inaasahan na lipunan. So, narito ang mga example kung paano natin mai-handle ang stress para nating mga kabataan ang stress. So, pag-develop ng malusog na coping mechanism. So, ito yung ehersisyo, mindfulness at pagninilay-nilay. Malikhain sa pagpapahayag. Pamahalaan ng oras. So, time management. Kailangan natin yan. Suporta mula sa mga taong malalapit like friends, family, at iba pa. So, pangangalaga sa sarili. So, kailangan alagaan din natin sarili natin. Ano pa? Pagpapaunawa ng mga emosyon. Pagbabago ng pananaw. Paglilimita sa mga stress. At higit sa lahat ay paghingi ng tulong mula sa profesional. So, yun po ang ating coping with stress in middle and late adolescence. So, si coping with stress ito ay ang ating bahagi na nangangailangan ng tamang pagpaplano, suporta mula sa pamilya, kaibigan, at ang paggamit ng malusog na coping strategies. Mahalaga ang pagsasanay ng mga teknik tulad ng mindfulness, time management, at self-care upang magpatuloy na magtagumpay at manatiling maligaya kahit sa harap ng mga pagsubok. So, yun po si coping with stress in middle and late adolescence. So, what is stress according to its definition? So, based on the definition, it is the reaction of mind and body to stimulus that causes tension of the well-being and disturbs the state of calm or equilibrium of a person. So, next definition, stress is now understood as way of life crisis affecting any individuals regardless of their developmental stage. So, in the lives of most individuals, stress has been identified as a continuous condition. Stress affects the life and function, and therefore, there has been an importance of stress as a research topic. So, ito po yung mga definition ng stress. Ito po yun. Yan po yung mga definition according kay Masis and Colres 2006, kay Banerjee and Chatterjee 2016. So, ganun din ang definition para kay Abdullahi ng 2002. So, yan po yung definition ni stress. So, nagigets po ba? So, now class, let's proceed to the stress according to psychologists. So, let's proceed to the stress according to psychologists. Class, let's proceed to the first one, beneficial stress. So, stress can be beneficial and helpful to individual when a small and sporadic amount of stress occur. It becomes a motivation for you to work hard, conquer those conflicts that makes you stressed. So, when we say beneficial stress, it is a positive stress. Ay tinatawag din
eustress. Ito ay uri ng stress na nagdudulot ng positibong epekto sa ating katawan at isipan. Ito ay tumutulong sa atin upang mag-perform ng mas mahusay ang ating mga katawan. Hindi tulad ng negative stress na maaaring magdulot ng pagkabalisa, kalungkutan o burnout. Ang beneficial stress ay nagiging motivating at nagbibigay ng sense of urgency, ngunit hindi ito nakakapinsala sa ating well-being. So, paano nga ba nakakatulong si beneficial stress? So, pagtulong sa pag-abot ng mga layunin. Ito din ay pagpapabuti ng pangarap. Ito din ay nagpapalakas ng ating resilience. Ito rin ay nagpapalakas ng ating isip at katawan. And of course, ito rin ay nagbibigay din ng mas mabuting kreatibidad. At higit sa lahat, nagbibigay siya ng pagsagawa ng mga mahalagang pagpapasya. So, paano natin maipapanatili ang beneficial stress? So, pag-manage ng expectation, pagtutok sa proseso, hindi laging sa resulta. So, kailangan mayroon din tayong proseso. So, pagkilala sa sariling hanganan, positibong pananaw. So, ano nga ba yung mga halimbawa ng beneficial stress? Ito ay pag-aaral para sa exam, pagsasalita sa harap ng publiko, pagbuo ng proyekto o presentation. So, si beneficial stress din ay isang positibong aspeto ng ating buhay. Kapag ito ay nanatili sa tamang antas, maaari itong magbigay sa atin ng motivasyon, pagpapabuti ng performance, at pagbubuo ng resilience. Ang pagiging mindful sa ating mga stress at pagkakaroon ng tamang mindset ay makakatulong upang mapanatili ang beneficial stress at maiwasan ang epekto ng depress. Sa madaling salita, sa tamang uri ng stress ay hindi mapapabagsak kundi nagdadala sa iyo na patungo sa personal na paglago. So yun po si beneficial stress. So now class, let's proceed to the second one, destructive stress. Stress can be destructive to both physical and mental health when excessive amounts of stress sustained over lengthy periods. So when we say destructive stress, ito ay isang uri ng stress na may negatibong epekto sa ating katawan at isipan. Kung si beneficial stress ay nagbibigay ng positibo, so si destructive naman ay nagbibigay ng negatibo sa atin. So kapag ang stress ay lumampas sa limitasyon ng ating kakayahan na mag-cope o humarap sa mga hamon, ito ay nagiging sanhi ng pagkapagod, pagkabalisa, at iba pang mga physical at emotional na problema. So, ang destructive stress ay maaaring magdulot ng mga seryosong issue sa kalusugan at mapababa ang ating kalidad ng buhay. So, paano nakaka-apekto si destructive stress? Epekto sa physical na kalusugan, epekto sa mental at emotional na kalusugan. Meron dyan anxiety at depression. Yan, papasok din yung anxiety at depression. Ano pa? So, ay epekto sa relasyon. So, pagkawala ng empatiya, conflict sa relasyon, pag-iiwas at pag-aatubili. So, epekto sa pangganap sa trabaho, paaralan. Ano nga bang, ito naman, ano naman ang mga sanhi ng destructive stress? Paghaharap sa labis na pag-aasam, pagkawala ng control, overload sa gawain, pagkakaroon ng mga personal problem, sobrang social comparison. So, yun po yung mga sanhi ng destructive stress. So, bukod doon, lagi natin itong mga palatandaan na ikaw ay destructive stress. Patuloy na pag-aalala kapag lagi kang nag-aalala. Pagkawalan ng gana sa pagkain, pagsasara ng isipan, or pagsasara ng sarili, panghihina ng ating katawan. So, paano ba i-manage ang destructive stress? Magpahinga at mag-recharge. Pagkilala at pagkontrol sa stressor. Maghanap ng suporta. Pagtutok sa paghinga at mindfulness. Maglaan ng oras para sa sarili. So, ang destructive stress din daw ay maaaring magdulot ng malubhang epekto sa kalusugan. Kapag hindi daw natin naalagaan ang ating sarili, so makaka-apekto ito sa ating kalusugan, mental na estado, kalidad ng buhay. Kaya't mahalaga na matutunan natin kilalanin ang mga stressor sa ating buhay at maghanap ng mga paraan upang ma-manage ito ng tama. Ang pag-aalaga sa ating sarili ay paghahanap ng suporta
At ang paggamit ng mga stress management techniques ay napakahalagang hakbang upang mabawasan ang epekto ng stress sa ating buhay. So yun po si destructive stress. Nagigets po ba? So now let's proceed to the 3 views about stress. So stress as a stimulus, stress as response, stress is relational. So here's our 3 views about stress. So now class, let's proceed to the first 3 views about series. So the first one is stress as stimulus. So caused by situation that may be life-threatening or life-changing. So pag sinabi natin stress stimulus, ito ay ang mga bagay na pangyayaring nagiging sanhi ng ating stress o tension sa katawan at isipan nating mga tao. Ito ay maaaring isang sitwasyon, tao o kondisyon na nagtitrigger ng ating physiological at psychological na reaction ng stress. Ang stress stimulus ay maaaring magmula sa iba't ibang aspeto ng ating buhay. At ang bawat tao ay may kanya-kanyang tugon sa mga ito. So, mga uri ng stress stimulus, physical na stressor, emotional stressor, social stressor, cognitive stressor, environmental stressor, workplace stressor, and financial stressor. So, paano natin malalabanan ang stress stimulus? Pagkilala at pagkontrol sa stressors. Time management and prioritization. Pagtanggap at pag-adjust sa sitwasyon. Social support, relaxation or techniques. So, ang stress stimulus ay isang natural na bahagi ng ating buhay na maaaring magmula sa iba't ibang aspeto, physical man, emotional, social, o environmental. Bagamat hindi natin maiiwasan ang lahat ng stressor, maaari nating matutunan kung paano ito mamamanage ng maayos upang hindi ito magdulot ng malalim na epekto sa ating kalusugan at ng ating well-being. So, yun po si stress stimulus. So now class, let's proceed to the second one, stress as response. So this is the aspect of stress emphasized by Sally 1956, the way the body reacts to challenging situations. It involves interaction between the hormones, glands, and nervous system, where adrenal gland drives the production of cortisol, produce energy to an action, and release the norepinephrine, or better known as stress hormone. So, ang example nito is, your mother is too stressed due to financial instability and it causes her to higher blood pressure. So, when you say stress response, ito ay ang reaction ng ating katawan at isipan sa pangyayaring nagdudulot ng tension, pressure, kapag tayo ay nakakaranas ng mga hamon, problema o pagbabago sa ating kapaligiran. Ang katawan natin ay naglalabas ng iba't ibang physiological tulad ng tibok ng puso at emosyon na reaksyon tulad ng pagkabalisa o pagkairita. Ito ang tinatawag na stress response. So pag sinabi ng stress response, yun yung mga nare-receive natin kapag may problema tayo, yung bigla-bigla na lang tayong naiirita, na bibisit. Yun po ay example ni stress response. So, halimbawa nito kapag bigla kang tinawag ng guro para magsalita sa harap ng klase, pwedeng bumilis ang tibok ng puso mo. Yun po ay response ng stress. So, magpapawisan ka at kakabahan ka. Yun yung response ng ating katawan. So, yun po ang ibig sabihin ng stress response. So, nagigets ba? Okay, very good. So now class, let's proceed to the last one of 3 views of stress. So stress is a relational. Lazarus and Folksman's 1984 definition of stress reflects very clearly this way of thinking. So assessment here means that when a person allows reasoning to prevail and weight the relevance or irrelevance of situational. So when we say stress relational, ito ay isang pananaw na nagpapaliwanag ng isang stress bilang resulta ng ugnayan between human and the environment. The tao, ng kapaligiran at ng tao. So hindi lang ito basta
stress response or stress stimulus mula sa labas. So, ang stress ay nangyayari kapag nararamdaman ng isang tao na ang mga hinihingi ng sitwasyon ay mas mataas kaysa sa kakayahan niyang hanapin ito. Ito ay nakadepende sa kung paano niya tinaya o binigyan ng kahulugan ang sitwasyon at ang kanyang paniniwala sa sariling kakayahan. So, ayon sa modelong ito, may dalawang bahagi mahalaga. Ito ay ang primary appraisal and secondary appraisal. So, ang halimbawa nito ay kung iniisip niya, ang hirap nito, baka bumagsak ako, hindi ko kaya, maaaring makaranas siya ng matinding stress. So, pero kung iisipin natin, kaya ko to, mag-aaral na lang ako ng maayos, magre-review ako, mababawasan ng stress o baka hindi niya ito maramdaman. So, kailangan daw laging positive yung iniisip natin, hindi puro negatives. Kasi kapag puro negatives ang iniisip natin, maaari tayong may stress or ma-depress. Ang stress bilang relational ay hindi lang galing sa labas o reaksyon ng katawan, kundi ito ay nakabase sa kahulugan na binibigay natin sa isang sitwasyon. So, nakadepende rin ito sa ugnayan ng ating kapaligiran at sa ating kakayahang harapin ang mga hamon sa buhay. So, yun po, si stress is relational. Nagigets ba? So, now class, let's proceed to the healthy stress. Healthy stress, it can motivate, energize, and produce fruitful action. So, ang healthy stress o ibang tawag ay eustress ay isang positibong uri ng stress. Hindi ito nakakasama. Sa halip, nakakatulong ito sa atin para mas maging motivated, alerto, at mas epektibo sa paghaharap sa ating hamon sa buhay. So, example nito ay stage performance. Stress can help individuals to perform something better. It can develop an individual. So, ano nga ba ang mga katangian ni healthy stress? So, nakakapagbigay ito ng motibasyon at focus, nakakatuwa o nakaka-excite, tumutulong para mas mag-grow yung ating personal o mag-unlad. Hindi nakakasira sa katawan o isipan. So, mga halimbawa nito ay isang pagprepresenta sa harap ng klase, pagsali sa kompetisyon, unang araw sa bagong trabaho, paaralan, pagkakaroon ng deadline sa trabaho, pagkakasal o paglipat sa bagong bahay. So, bakit nga ba mahalaga ang pag-aralan si stress? Healthy stress. So, nakakatulong ito para maging productivity tayo, pinapabuti ang performance, nagpapalakas ng resilience, at tumutulong pagkakaroon ng tamang direksyon at layunin sa ating adolescence, so ating buhay. So, ang healthy stress ay nagiging unhealthy kapag sobra, tuloy-tuloy, at wala nang kontrol sa sarili. So, dapat may kontrol pa rin tayo sa sarili upang hindi maging unhealthy ang ating katawan. So, dito na rin pumapasok ang tinatawag na distress, na nakakasamang stress. So, yun po si healthy stress. So now, class, let's proceed to the usual stressor of middle and late adolescence. So, according to some research studies, there are two sources of stress. The first one is external stressor. Comes from the outsides of you, like certain situation and people. Sample major life changes such as death of a loved one, work or school. So, from the word itself, external. So, panlabas na bagay, sa labas ng bagay nangyayari, or mas nangyayari siya sa kapaligiran. So, yun po siya, from the word external, sa labas na nangyayari, sa labas nangyayari. So, ito ay ang external stressor, ay ang panlabas na bagay o pangyayari mula sa ating kapaligiran na maaaring magdulot ng stress. Hindi ito galing sa loob ng ating isipan o katawan, kundi mula sa labas, tulad ng tao, sitwasyon o pagbabago ng kapaligiran. So, from the word externals, yung mga nakakasalamuhan natin. So, doon nagmumula yung mga stress. Hindi siya tungkol sa ating sarili. Hindi siya sa problema ng ating isipan, ng ating katawan, kundi problema ng nakapaligid sa iyo, sa mga kaibigan mo. Diba?
nasa school, sa trabaho, di ba? Some of us, nakakaroon tayo, nakaka-experience tayo ng problema, especially sa work. Di ba? Minsan, na-stress tayo sa mga kasamahan natin. Yung akala mo sila tagapagmana ng company. Yan, minsan na-stress tayo sa kanila. Yun. Yun po, example ng external. Sa school, mga works, ay mga ano, school works. Di ba? Galing siya sa labas. Ano pa ba mga maaari nating sa loved one? Sa relasyon, di ba? Minsan yung karelasyon natin binibigyan tayo ng stress. So yun po example ni external stressor. So from the word external, panlabas. Sa labas po nangyayari, hindi po sa loob ng ating katawan. So now class, let's proceed to the internal stressor coming from within your thoughts that cause you to feel fearful about the future and personal beliefs which include your own expectation, negative self-talk, unrealistic expectation. So, from kabaliktaran naman siya ni external. Kasi external ay panlabas, sa labas na nangyayari. Ito naman internal sa loob ng pangyayari, panloob na nangyayari. So, sa sarili na natin to, sa sarili na natin, mga negative self-talk, unrealistic expectation, mga na-expect natin sa sarili natin kapag may mga bagay tayong hindi nagawa. Na doon tayo, may mga bagay na nag-expect tayo na kala natin kaya natin, pero may time na di pala natin kaya. So, yun yung nagiging source niya, ay nagiging dahilan niya upang ma-stress tayo. So, yun po si internal stressor. So, kabaligtaran lang siya ni external. Sa panloob siya nangyayari, hindi po sa panlabas. So, here's are some possible sources of stress for teenagers include, so, school demands and frustration. Pangalawa, negative thoughts and feelings about themselves. Change is their bodies. Problem with friends and or peers at school. Unsafe living environment or neighborhood. Separation of divorce of parents. Chronic illness or serve problems in the family. Death of love. Moving or changing school. Taking onto many activities. Family financial problems. Moving to a new home. And dating to high parental and school expectations. So, yun po yung mga some possible sources of stress for teenagers. Another some possible sources of stress for teenagers is sports and other extracurricular activities, job hunting, social backwardness, too many things to do, having a boyfriend or a girlfriend, not achieving something that you really wanted, money problems, thinking about future, watching parents argue, being pressured to do something you know is bad for you like smoking, worrying about how your body's changing, dealing with sexual feelings, worrying about neighborhood or world problems, and also the feeling guilty. So those are the possible sources why teenager cause of stress. So now let's proceed to the teen can handle stress with the following behaviors and techniques. So first one, exercise and eat regularly. So avoid excess caffeine intake which can increase feelings of anxiety and agitation. Avoid illegal drugs, alcohol, and tobacco. Learn relaxation exercise. Develop assertiveness training skills. For example, state feelings in polite firm and not overly aggressive or passive ways. So the last one is rehearse and practice situation which cause stress. One example is taking a speech class if talking in front of class makes you anxious. Another one is learn practical coping skills. For example, break a large task into smaller, more attainable tasks. Challenges degree negative self-talk. Challenging negative about yourself with alternative neutral or positive thoughts. So, example, my life will never get better can be transformed into I may feel hopeless now, but my life will probably get better if I work it and get some help. So 9, learn to feel good about doing a competent or good enough job rather than demanding perfection from yourself and others. So
Take a break from stressful situation. Activities like listening to music, talking to a friend, drawing, writing, or spending time with pet can reduce your stress. So build a network of friends who help you cope in a positive way. So now let's proceed to your activity. So in your activity 4, make a poster of things you would like to do with your family and friends once things get back to normal. So your poster making will be checked using the criteria below. So creativity, uniqueness, relatedness to the topic. So creativity 20 points, uniqueness is 20 points, relatedness to the topic is 10 points. So the total is 50 points. So gagawin nyo siya sa, it depends on you, or Oslo paper or illustration board. So kailangan medyo creativity tayo So, and after nyo siyang gawin, picturean nyo. Then ipopost nyo siya sa page ng Bethel Christian Academy. So, ipopost siya sa page siya. Hindi siya isisend sa akin through messenger. Ipopost nyo siya. So, yun po ang ating instruction. So, and that's our lessons for today. I hope you learned a lot in this lesson. Thank you and goodbye. Have a nice day.